From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang mga nangaapi upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Napakaganda ng mga sinalita ng ating Panginoon. I want you to observe how the Lord said this when He went into the synagogue one day of the Sabbath and He read from the book of Isaiah, and these are the words that I have just read, repeated tonight. Mapapansin ninyo na ang magandang balita ang siyang ipinapangaral. Ang lahat ay magsabing magandang balita. At ang pangangaral ng magandang balita ay para sa mga dukha. In order to qualify for the preaching of the gospel, you have to be poor. In order to qualify and to receive it, you have to be poor. Ano itong karukhaang sinasabi rito? Karukhaan bang ating nalalaman tulad ng financial at material na karukhaan? Isa po yun, pero hindi lang yun lahat. Sino po ang mga dukha sa harap ng ating Panginoon? Makinig tayo. Ang mga dukha sa harap ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang mga sumusunod. The broken-hearted, ang lahat ay magsabing broken-hearted, mga bihag, the captives, the blind, mga bulag, at ang mga nangaapi, the bruised. Ito po ang qualification ng pagiging dukha. Walang bale kung kayo ay mayaman at milyonaryo sa mundong ito, sa pinansyal. If you are broken-hearted tonight, raise your hands. Lahat ng may wrong kabagabagan na broken-hearted kayo, itaas ninyo ang inyong kamay. May problema kayong sakit sa inyong puso. Okay. May pagkabihag kayo. Nabihag kayo ng utang.
O anong pagkabihag ang nasa inyo? Itaas ninyo yung kamay. Hindi kayo makagalaw sapagkat kayo bihag ng takot. Bihag ng problema. Ano ang pagkabihag? Taas ang kamay. Kaya pala kayo'y naririto. Yung mga nangaapi. Siguro ang pagkaaping alam natin, physical lang na pagkaapi. Inaapi tayo ng ating kapitbahay. Ang pinakamasahol na pagkaapi, yung inaapi ng demonyo. So kayo ang nariritong sinasabi ng banal na kasulatan na kategorya ng mga dukha. This category of people are poor because they have a great need. When you have a need in your heart, tonight, you are considered to be poor. And that need is not yet met in your life. Marami po ang milyonaryo na dukha sapagkat sa gabi ay hindi sila makatulog. Wala silang kapayapaan at ang milyon nila ay hindi mabili ang kapayapaang yon. Kapayapaan na uuwi ang kanilang mga anak at sila ay matutulog at ang kanilang mga anak ay hindi gagawa ng ginagawa ng karamihang mga kabataan. Nalululun sa mga drugs. Mayroon kayong malaking need ngayong gabi. Pupunuin ng Diyos ang pangangailangan yan sapagkat sinabi niya, ipangangaral ang magandang balita sa mga dukha. And it is to you who have a great need that I will minister the gospel tonight. If you don't have a need and you came to the Araneta Coliseum tonight, you are welcome to go out right now. Kung kayo ay pumunta rito at wala kayong pangangailangan, Pastor, kontento naman ako sa buhay ko. Pastor, alam ko ang relihiyon ko makapagliligtas sa akin, kaya hindi na ako kinakailangan makinig pa sa iyo. You came to the wrong place tonight. You may go out. Maaari na kayong umuwi. Wala pala kayong pangangailangan. Baka pumunta lang kayo dito upang magasyoso. Kung kayo'y pumunta rito at gano'n inyong pakay, you came to the wrong place because I will minister the gospel to those who have a need in their life only. To those that are considered poor because the needs in their heart is not yet met. Hindi pa nagkaroon ng kasagutan ang pangangailangan sa kanilang buhay. Hindi mabili ng pera ang kaligtasan. Kinakailangan ko yan. Hindi ako makatulog sa gabi. Alam ko pagdating ng Panginoon o kaya ako'y mamamatay, siguradong ako'y hindi ligtas. Kaya hindi ako makatulog. Saan ko kaya makikita ang kaligtasan ng aking kaluluwa? Kung naririto ka ngayong gabi, you came to the right place because the ministry of the gospel or the good news is for you that have a need. What do this category of people need? They need the gospel. Ano ang kailangan ng mga taong ito na ang kategorya ay mga dukha? Kailangan natin ang magandang balita. Ang tinatawag na gospel o pangangaral ay magandang balita. Kaya pagka kayo nakikinig ng pangangaral at paninira ang inyong naririnig, patayin ang TV. Patayin ang radyo. Sapagkat ang gospel o pangangaral, magandang balita. Lahat ay magsabing magandang balita. Ano ang magandang balita para sa mga dukha? What is good news to this category of people that have a need? To the broken-hearted, good news is healing. The gospel will bring healing to the broken-hearted. Kagalingan, magandang balita yan. Kung ikaw ay mayroong problema ng kapayapaan at hindi mo matagpuan at sabi ng Panginoon, pagkagalingin kita, ang espiritu mo ay bibigyan ko ng kapayapaan. Magandang balita yan. Pero pagka sinabing si Kibulo ay kulto, hindi magandang balita yon. Ano ang magandang balita?
deliverance to the captives. Ha? Hallelujah! Pagkaligtas sa mga bihag, pagka ikaw ay nakabilanggo, deliverance is a word that seems to be a very nice song to your ears. Napakasarap pakinggan. Nang abogado mo pupunta sa bilangguan at sasabihin, aalisin ko ng pagkabihag mo sapagkat naririto ang susi. Palalabasin na kita. Napakasarap pakinggan yan. Magandang balita, sabi ng abogado. Dadalhin ko sa iyo. Mula ngayon, makakalabas ka na sa iyong bilangguan. What is good news? Recovery of sight to the blind. Ang bulag, pagka pinangaralan mo, anong magandang balita sa bulag? Sasabihin mo ba, tumama ako ng loto? Hindi magandang balita sa bulag yon. Pagka sinabi mo sa bulag, mula ngayon, makakakita ka na. Napakagandang balita sa bulag yan. At sa mga inaapi, ano ang magandang balita? Kalayaan. Hallelujah! Liberty to the bruised. Mga nang-aapi, wala nang aapi sa inyo mula ngayon. Hallelujah! Good news is healing, deliverance, recovery, liberty. This is good news. At alam natin na pagkabihag ay sa physical lamang, ang alam natin na pagkabulag ay sa physical lamang, ang alam nating sakit ay sa physical lamang, ang alam nating pagkakaapi ay sa physical lamang. Ngayong gabi, I will go more than the physical. I would like to open your eyes and let you see that there is more to the flesh. When the Lord said that, He is talking to your spirit, which is more than your flesh, which is more than your physical. Kung merong pagkaapi, kung merong pagkabihag, kung merong pagkabulag, merong pagkabilanggo na mas masahol sa physical, walang iba kundi ang sa spiritual. Sapagkat kung ikaw ay mabibilanggo sa sanlibutan ito, halimbawa nakakumit ka ng heinous crime at ikaw ay mabibilanggo, maaring ang pinakamalaking punishment sa iyo ay silya elektrika lamang. After that, the pain is over. But seriously speaking, when it comes to the spirit, kung ikaw ay nakabilanggo, kung ikaw ay bihag, kung ikaw ay bulag, pagka namatay ka, death, mga kapatid, hindi po physical kundi spiritual. Ikaw ay pupunta sa impyerno at doon ay magtitiis at magdurusa sa buhay na walang hanggan. Yun ang pinakamasahol. Kaya doon muna tayo pumunta ngayong gabing ito. Huwag kayong mag-alala sa physical. Mamaya na yan. Darating din tayo riyan. Spiritual muna ang hinahanap natin sa mga sandaling ito, sapagkat ito ang ugat ng lahat ng pagpapala o ugat ng lahat ng pagkasumpa. Doon muna tayo pumunta. Kung sa punong kahoy pa ito, mga kapatid, ang sakit ay hindi po nagmumula sa bunga. Pumunta po tayo sa ugat ng problema at naririto sa espiritu nagmumula ang lahat ng ito. Ang mga Budista, pagka tinitingnan nila ang pagdurusa ng tao, tinitingnan nila kung ano ang source ng pagdurusang yon. Ngayon, sa gabing ito, hindi na tayo kinakailangang maging Budista pa para makita ang source ng lahat ng problema. I will tell you in plain words what this preaching is all about tonight. It's all about God and devil. It's all about good and evil. It's all about light and darkness. It's all about Satan and God. Ang Panginoon ang siyang puno ng lahat ng kabutihan. Siyang puno ng lahat ng kaligtasan. Siyang puno ng lahat ng pagpapala. Ang demonyo naman ang puno ng lahat ng sumpa, lahat ng karalitan, lahat ng karamdaman, lahat ng pagkakahirap ng tao. At doon na tayo dumiretso at pumunta ngayon. Psychology only heals the effect.
Pagka may mga psychologists, may mga psychiatrists, mga kapatid, ang tinitingnan nila yung bunga lamang ng iyong pagkakaalipin. Ngunit ang gamot ng pagkakaalipin o yung ugat ng pagkakaalipin mo, hindi nila nakikita. Ngunit ang Panginoon sa kanyang pangangaral, yon ang kanyang tinitingnan. Kaya ang demonyo, ang ugat ng lahat ng iyong dinaranas na hindi maganda sa iyong buhay. Dumiretso na tayo doon. Gusto ba niyo dumiretso na tayo doon? So it's really the devil that is making all of this. He is the one that is captivating your mind. He is the one that is making you brokenhearted. You are being blind in the spirit because of the devil. You are bruised by the devil. That's why when Jesus Christ came here, He spoke in parables, and parables are truth that are hidden in them. Tingnan ninyo yung taong sinabi niya from Jericho. Pumupunta siya from Jerusalem, pumupunta siya ng Jericho. Ano ang nangyari? Sa kalagitnaan, ang taong ito ay tinambangan ng mga masasamang loob. Nakikinig ba kayo? Nakikinig ba ang lahat? Tinambangan siya ng mga masasamang loob. Ang kanyang istorya ay pisikal, ngunit merong espiritual na ibig sabihin. Tingnan ninyo, tinambangan siya, nung siya tinambangan ng Samaritang ito, ang taong ito, mga kapatid, ay tinambangan ng masasamang loob, pinagpapalo siya, pinagsusuntok siya, pinagbubuntal siya, hanggang siya ay iniwanang naghihingalo na lamang at kinuha ang lahat ng kanyang mga dinadalang mga ari-arian. May ginto, may mga properties na daladala niya, yon ang kinuha ng mga magnanakaw. At iniwan siyang naghihingalo. Dumating, sabi niya, ang mga Levita, dumating ang mga religious na tao. Nung nakita nila ang sitwasyon ng taong ito, hindi man nila tinulungan siya. They went the other way, the Bible says. They did not mind this man that was in great need. Hallelujah. They did not help him. And these are Levites. Levita, nagdadala at nagseserbisyo sa templo. Yun namang mga Pharisees, yun naman ang nagtuturo ng mga batas ng Diyos. Hindi nila tinulungan ang taong ito until a Samaritan came. Nang nakita niya ang taong ito na nasa kalagayang ganon, bumaba siya sa kanyang asno, kumuha ng alak at ng langis, at kanyang tinulungan ng taong ito, at kanyang pinahiran ng langis sa kanyang mga sugat, at pagkatapos dinala at pinasakay sa kanyang asno, at dinala ito sa isang bahay tuluyan, at sinabi niya sa mga namamahala doon, pagalingin ninyong mabuti yan, sapagkat sa aking pagbabalik, babayaran ko kayo kung anuman ang naging gasto ninyo sa kanya. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Tayo ang taong iyon. Sino ang magnanakaw? Ang demonyo, ang masamang espiritu. Nang tayo ay palakad mula sa kalooban ng Diyos, Jerusalem, papunta sa sumpa, Jericho, ang mga magnanakaw ay dumating. Si Satanas at ang mga diablo ay dumating. Pinagnakawan tayo. Anong ninakaw sa atin? Buhay na walang hanggan, kapayapaan, ang katawang walang karamdaman. Problema ang naging resulta, karamdaman at kamatayan ang naging resulta. Nung tayo ay naghihingalo, patay sa espiritu, ngunit buhay sa physical, naghihingalo, dumating ang Good Samaritan, si Jesus Christ. At anong sinabi? Tutulungan ko siya. Relihiyon, hindi makakatulong sa iyong kaligtasan yan. Payag ba kayong sabihin ko ngayong gabi na hindi relihiyon ang tagapagligtas? Ba't mahina? Saan yung mababasa ang relihiyon ang siyang makapagliligtas? Babasahin ko sa inyo na si Jesus Christ ang tagapagligtas. Saan yung mababasa ang relihiyon ang sabing, I am the way, the truth, and the life, and I will read to you tonight that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Kaya iniwasan ng relihiyon ang isyung ito. Rituals at practices ang binibigay sa atin.
Hiniwasan ang issue ng kaligtasan. Ngunit hindi ko iiwasan ngayong gabing ito, sapagkat ang i-declare ko sa inyo ngayong gabing ito, hindi relihiyon at denominasyon, kundi si Jesus Christ, the Good Samaritan. Siya ang makakatulong sa iyo, at mangangaral ako bilang spokesman ng Panginoon, at ipangangaral ko sa inyo ang kinakailangan ng ating kaluluwa. Hallelujah. Sa malalaking pagtitipon, marimit na ang mga nangangaral, ang ipinapangaral ay yung tapsay lamang sa ibabaw lamang. Hallelujah. Ngunit sa gabing ito, pumupunta ako sa pinakailalim. Pababayaan ba ninyo ako mga ngaral? Pupunta ako sa pinaka-source ng lahat ng bagay na walang iba ang pangangailangan ng ating kaluluwa. Hallelujah! Healing, deliverance, recovery, and liberty is the good news. And who will benefit tonight? The poor and the needy. Yung pong Good Samaritan, dumumaba, at yung nangangailangang taong yon na naging dukha dahil sa pagnanakaw ng demonyo. John 10:10, the thief came forth to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give life, life more abundantly. Dumating ang magnanakaw, ninakaw ang lahat sa atin. Ngunit ang Panginoon ay pumunta rito upang magbigay ng buhay, buhay na walang hanggan. Ano ang instrumento ng Panginoon upang ang mga bagay na kanyang ipinangako tulad ng healing, deliverance, recovery, and liberty ay mapa sa inyo? Ito ay sa pamamagitan ng anointing and preaching of the Word of God. Matatanggap lamang ninyo ang pagpapalang espiritual kapag ka may anointing. You know why? Because the anointing breaks the yoke. And anyone who preaches, who try to preach the Word of God, and they are short of being anointed to preach the Word of God, hindi po kayo magpapalain sa kaluluwa. Maaaring tatawa kayo, sasayaw kayo, pero yung pangangailangan ng kaluluwa nyo, hindi po makakatagpo ng kasagutan. Maaaring happy kayo, pero yung happiness na yon, mababaw lamang. Oh, saya namin sa aming fellowship, praise the Lord. Pero pagdating sa bahay, nagsisigarilyo pa rin. Umiinom pa rin, ngumunguya pa rin. Pagdating sa bahay, napakarami pa ring manok na sasabungin. Pero pagdating sa fellowship, napakalakas. Praise the Lord! Ang issue ng kaluluwa, hindi pa napagaling. Ang mga sugat na binigay ng demonyong nagnakaw sa iyo ay hindi pa napagaling. Kaya yung relihiyon mo, hindi yon ang tagapagpagaling. Si Jesus Christ at ang kanyang mga salita ang siyang makapagpapagaling sa iyo, at matatanggap mo lamang ang mga salitang ito sa pamamagitan ng anointing. Bakit ako? Masakit akong magsalita at mangaral, tinatanggap ng tao na kangiti pa. Because I'm anointed to do that. Subukan ninyo, hindi kayo anointed to preach like me. Subukan niyo mangaral ng masakit, iiwanan kayo ng mga tao. Ngunit bakit ako? Pinupuntahan ako ng mga tao habang ang pangangaral ko masakit, sapagkat tinitira ko palagi ang sakit ng kaluluwa. At sinasabi ko ang mga katotohanang masakit. Nakangiti ka mga kapatid, kung minsan kalahati ang ngiti mo, ngunit matamis sa'yo. Masakit yan, pero matamis masarap Alam mo, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. I am not here to play church. I am not here to play preaching the gospel. I am here seriously for the need of your soul. Bakit pagka kayo umaten ng ibang fellowship, hindi kayo nakakadama ng refreshing? Because the singing is 3 hours. The preaching of the Word of God is 2 minutes. Sinabi nung mga namamahala, mangaral ka, 15 minutos lang. Awit tayo ng 3 oras. Testimony tayo ng 5 oras. Pero mangaral tayo ng 15 minutos. At pagka nangaral tayo ng 15 minutos, yung mababaw lamang. Hindi yung nakakasakit sa kaluluwa. Huwag nating gamutin yung mga sugat. Himud-himurin na lang natin. Tama ba yun? Hallelujah! Pero dito, ang mga pag-aawit,
Pinakamatagal ng 1 oras. Ngunit ang pangangaral, 5 oras. You know why? Because that is what the Bible says. You are cleansed through the words I have spoken to you. Lilinis ang tao sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. You may sing and dance all you want to, but if you need the Word of God and you haven't had it, you are still hungry and thirsty. Namaos ako, nasira yung kamay ko sa kapapalakpak at sa kakaawit. Pero gutom pa rin ako. Saan kaya ako mabubusog? Kaya maaga kayong gumigising sa umaga. Alas 6:30 pa, nakaabang na kayo sa inyong mga TV set upang makinig ng power line. Sapagkat sinabi ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Maaring tumaba kayo sa physical na pagkain, ngunit kung payat ang kaluluwa nyo, hihiga kayo sa gabi at wala kayong kapayapaan. Kaya mahal ninyo ako, hallelujah. Sapagkat malakas akong mangaral ng mga salita ng Diyos. At hindi ko kayo binobola-bola sa pangangaral ko. Hallelujah. Hindi ko kayo pinatatawa lang sa pangangaral ko. Hindi ko kayo binobola-bola at hindi po, wala pong ibang motibo dito kundi ang inyong kaluluwa ay bumalik sa kanyang pagkataba. Ang inyong kaluluwa ay gagaling. Ang inyong kaluluwa ay maliligtas at kayo ay uuwi sa inyong relationship na sinira ng dyablo mula sa Diyos. Babalik kayo sa pagiging mainit, mabubuhay na muli ang inyong pananampalataya, gaganahan muli kayong kumain ng mga salita ng Diyos at gaganahan muli kayong pumalakpak sa Kanya at magpuri sa Kanya ng buong puso sapagkat ang inyong kaluluwa ay napagaling na sa mga salitang ipinangangaral sa inyo. I tell you, God has anointed your pastor to preach. And I want you to stay tonight if you have a need. I am anointed to preach for the need of enlightenment. For those that need enlightenment. Kayong nangangailangan ng kaliwanagan. Ako'y pinahiran ng langis upang mangaral at kayo ay bigyan ng kaliwanagan. Malabo pa sa akin, Pastor. Hanggang ngayon ang paniwala ko'y tatluang Diyos. Sugat yan. Masakit yan pagka-akin pong binubuksan. Diba? Tingnan nyo, hindi na kayo makakibo. Sinaksak talaga kayo ng demonyo. Talagang binanatan yung ulo nyo. Masakit pa yung ulo nyo hanggang yon. Pagka ako'y nangungusap ng ganito, masakit. Sapagkat hanggang ngayon, lito kayo kung ilan ng Diyos. Hindi po ako nangangaral ng sarili kong turo. Bumalik tayo sa mga salita ng Diyos. Kaya tinatanong ko kayo, sapagkat lahat tayo ay tatayo sa judgment. Anong sinabi ng Revelation 20:11-15? And I saw the dead, both great and small, stand before God. The books were opened. What are the books that are going to be opened? 66 books. Everybody say 66 books. And the dead were judged according to what is written in the books. Are you listening? Nakikinig ba kayo? Ha? Tayo ay hahatulan sa ating pananampalataya ng ayon sa nakasulat sa librong ito. 66 books will be opened before you, and you will be judged according to what is written in the books. So be careful to what you receive as teaching and doctrine. Be careful. Halimbawa, wala pa naman tayo sa judgment. Subukan na natin ngayon. Okay? Isipin na lang ninyo nakatayo na kayo sa judgment. Okay, bubuksan na natin ang mga libro. Magpapasimula tayo saan? Saan nyo gusto? Genesis. You will stand before God and you will be judged according to this book. Genesis, sabi ng Panginoon. Tingnan mo kung papasa ka ba. Sinong naniniwala sa inyong galing kayo sa unggoy? Aha! Mga Darwinians, makinig kayo. Sinabi ninyo ang tao ay nag-evolve mula sa mga unggoy.
Sinabi ng Genesis, pagka binasa sa judgment yan, hindi babasahin ang Darwin theory in judgment. These books will be opened. What does the Bible says? Man and woman came from God. It was God who made them. Kung ikaw naniniwalang galing ka sa unggoy, tatayo ka ba? Naku, sasabihin mo, mali pala yung sa aking paniniwala. Akala ko ako ng pinaka-intelihente dahil yan nakuha ko sa university. Kaya huwag kayong maniwala na kahit mukhang unggoy kayo, hindi kayo galing sa unggoy. Although you look like a monkey, but don't believe for 1 minute that you came from a monkey. Once I was a monkey hanging on a tree. Now I have evolved. And I am a doctor with a PhD. Huwag kayong maniwala doon. Hindi po tatayo dito yan. Tatayo ba dito yan? Kaya kayong mga mukhang unggoy, galing kayo sa Diyos, maniwala kayo. Magsaya kayo ngayong gabi sapagkat mahal kayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Okay. Next book, Exodus. Oh, masakit ito Chapter by chapter. Chapter 1, chapter 2, pasado. Chapter 3, pasado. Chapter 20! Sakit ng kaluluwa ito. Hindi ako nagsabi nito, huwag kayong magalit sa akin. Mahalin ninyo ako because when judgment time comes, Jesus Christ will be there and He will open the books and I will stand besides Jesus Christ and you will be there standing before Him. Magtitinginan tayo. Sabi ng Exodus 20, Thou shalt not make any graven image, which has likeness in heaven, on the earth, below the earth, below the sea. Thou shalt not worship them, nor bow down to them. Pastor naman, hindi ko naman talagang sinasadya yun. Paggalang lang yun. Wala pa tayo sa veneration. Wala pa tayo sa paggalang. Nasa paggawa pa lamang nagkasala ka na. Sinabi niya, Thou shalt not make. Hallelujah! Thou shalt not make. Ang ibig mong sabihin, Pastor, marami po kami mananagot niyan. Try it in your own room, not even at the Araneta Coliseum. You go to your own room tonight, you put this Bible before you because these are the books which will be open in judgment and you judge yourself and you have a mock trial in your room. Subukan mo at tanungin ka ng Word of God kung anong masasagot mo. Kayo nang sumagot. Kung mali ang napaniwalaan mo, hindi base sa banal na kasulatan, mga kapatid, maghanda ka na sa iyong paniniwala. Kaya sinabi ko, kung wala kayong pangangailangan sa pangangaral ng salita ng Diyos, you came to the wrong place. But if you are seeking for enlightenment, I am anointed by the Word of God to preach enlightenment to those that are blind. If you are blind, you cannot see it. Who are those that are blind? Blind does not mean physically blind in the Word of God. You may read the Word of God, but you cannot see it because your mind has already seen otherwise. So, ang utak mo talaga, ang nakakakita, hindi yung mata. Kaya kung bulag ang utak mo, kahit binabasa mo, hindi mo pinapaniwalaan. Nababasa mo na yan. Sinabi ng Panginoon, kalabaw yan! Sabi mo, hindi, kabayo yan. Kahit anong tingin ko, kabayo yan. Sinabi ng Word of God, may dalawang sungay yan! Kalabaw yan! Hindi, kabayo yan. Dahil bulag ka, naririto ako at pinahiran ng langis upang buksan ang mga mata mo at bumalik tayo sa katotohanan. You might say, this is just my preaching. Listen to this. Listen to what the Word of God has to say tonight. And listen carefully because we are talking about the issue of your own soul. And I want to see you there. And you will be happy in the last days when you meet your Creator. Anong sinabi ni Jesus Christ? Pakinggan po ninyo ito. John 12:48. He that rejected me and receiveth not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Sinabi ni Jesus Christ, sino man ang hindi tumanggap sa akin ngayon, hindi nila tanggapin ang aking mga salita, mayroon silang tagahatol sa huling araw.
ang mga sinalita ko, itong mga salita ng Diyos ito, siyang hahatol sa kanila sa huling araw. Hallelujah. Okay. Marami ang chapter sa verse chapter 20 pa lang ng Exodus. Hindi na makapagpatuloy na lumakad. Doon pa lang, kayo ay hindi na pumasa. Kaya ako'y nanginginig ang mga buto ko kung ako ang leader ng grupong ito. Biro ninyo, 1 bilyon pupunta sa impyerno dahil sa maling turo at hindi base sa banal na kasulatan. Ako ang nangaral sa kanila ng kamalian. I will tremble right now if I am the leader and then I led you astray and I cannot stand without the basis of the word of God. What if the Lord asked me and he said, you are the leader of this group and you know my words, but why did you not teach them? Oh Father, we began in a mistake and it's very, very hard to correct it. So we just followed it up and we just let the people go into this mistake. Mga kapatid, issue po ng kaligtasan ito. Sabi ng Panginoon, you dive to hell! 1 billion ang kasama kong tadive doon. Kawawa naman. Kaya dito sa pangangaral ko, 1 million covenant partners, makinig kayo. I will not lead you astray. Although you love me or hate me, take me or reject me, I will preach the word of God to you. Hallelujah! Hallelujah! Pagka dumating tayo sa judgment, kayong naririto sa Araneta ngayon, nakikinig sa TV, kayong lahat pupunta sa judgment. Lahat na to, they cannot escape the issue of judgment in the last days. Tatayo ko sabi ng Panginoon, kayo haharap doon. At sasabihin ng Panginoon, ginawa mo ba itong Exodus 20? Kung hindi mo ginawa, naririto ka sa Araneta at nangaral ako, anong sasabihin ko? Kikindatan kita doon, sasabihin ko. Pinangaral ko yan. Hindi ako natakot. Sasabihin mo, pinangaral nga ni Pastor yan. Bakit di ko tinanggap noon? Matigas ang puso ko. Sinabi ko, itong pusong ito, nakasarado, nakakandado pa. Walang makapagbubukas niyan. Di ka pipilitin ng Panginoon na buksan mo yan. Because our God is a gentle God. He will not force to you the truth. He will only want to hear, He will only want you to hear the truth, but He will not force the truth to you. He's a gentle God. If you will not open your heart, God is not going to force it. He's not going to force the issue. He's not going to open your heart by force. Kayo magbukas niya. Tanggapin ang salitang yan. Pumunta tayo sa Leviticus. Pumunta tayo sa Deuteronomy. Papasaba kayo sa Deuteronomy? The issue of obedience. Aha! Ano may kaugnayan dyan? Sa curse and blessings. Hanggang sa Malakay. Marami ditong nagagalit sa akin. Malakay! Saan ka na? Umasa ka lahat. Pero pagdating sa Malakay, sabi mo, ang dami ko nang pinasa, ito ng katapusang libro, Malakay. Sinabi ng Panginoon, nagbibigay ka ba ng ikapo? Malakas ako, Panginoon, magpalakpak ng kamay. Nagbibigay ka ba ng ikapo? Malakas akong sumayaw, Panginoon! Nagbibigay ka ba ng ikapo? Tinupad mo bang Malakias 3:10? Panginoon, nung pong ako'y nangangaral, marami tumutumba pagka aking pong nililihas. Nagbibigay ka ba ng ikapo? Sumusunod ka ba sa aking mga salita? Panginoon! Hinubad ko ang Amerikana ko, ginanong ko sila. Na-revival po silang lahat at tinawag akong Father of Revival. Sumusunod ka ba sa sinabi ko? Nagbibigay ka ba ng ikapo? Tapos, iba-iba yung sinasabi mo. Sasabihin ng Panginoon sa'yo, di ba sinabi ko na sa'yo, not all that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but they that do, everybody says, they that do the will of my Father which is in heaven. Pagsusunod sa salita ng Diyos ang makapagliligtas sa tao. Woo! Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, di ba gumawa kami ng maraming kababalaghan, Panginoon, sa iyong pangalan? Pinagdasal ko, Panginoon, tumba lahat, Panginoon.
Bakit ka tumumba? Kasi Panginoon, tinulak po yung noo ko, di na tumba ako. Panginoon, di ba ako nag-testify sa iyong harapan? Napakaganda ng testimony ko. Wala pong kapares ang testimony ko. Anong testimony mo? Binaril ako, bumalik ang balat, hinanap yung bumaril sa akin. Maraming kababalaghan ang sasabihin ng mga taong ginawa nila. Ngunit ang sabi ng Panginoon, sumunod ka ba sa aking mga salita? You cannot escape that issue. Pero kung may Jesus Christ member na tinanong, naroroon, you will be brave and you will be courageous to face God in judgment. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, sumunod ka ba sa mga salita ko? Sa ano? Anong sasabihin ng Jesus Christ member? Yan ang subject namin, Panginoon! Yan ang palaging tinuturo sa amin ni Pastor Kibuloy! Pagkatapos, doon na ninyo ako mahahalikan. Dito hanggang tingin lang muna kayo. Pero sa panahon ng judgment na sasabihin ng Panginoon, okay anak, pumasok ka sa kaluwalhatian ko at mag-enjoy ka sa pagpapala ng kaharian. Dadaan ka muna doon sa tabi ko at sasabihin mo, Pastor, salamat at may mga pinahiran ng langis na tulad mo. Kaya ngayon, magtimpi na muna kayo. Doon na lang tayo magkita-kita. Hanggang tingin lang kayo, ang inyong pastor, for your eyes only muna ngayon. Doon mahahalikan ninyo ako, sapagat merong isang mangangaral sa sanlibutan ito na hindi natatakot ipangaral ang magandang balita hanggang sa katapusan. Old Testament pa lang yon, marami nang nagbubuntong hininga ngayon. Hindi pa tayo dumating sa New Testament. Hahatulan kayo. Bubuksan naman ng Mark. Matthew, Mark, Luke, and John. Sino yung pinangaral mo? Sinabi ko, Panginoon, pagka hindi sila pumasok sa relihiyon ko, hindi sila maliligtas. Saan mo mababasa yan? Saan ko nabasa yun? Sinabi ng bylaw namin, Article 24, Section 5, na pagka lumabas ka sa aming relihiyon, patay kang bata ka. Sabi ng Panginoon, sinabi ko ba yan? Pero Panginoon, sinabi po ng bylaw namin yan eh. Ito pong bylaw namin, no? Ito. Sinabi pa nga sa bylaw namin na pagka lumabas ka dito, hindi ka naligtas at huwag ka nang kakamayan, huwag ka nang tatanggapin sa bahay. Yan, Panginoon. Saan mo mababasa yan? Matthew, Mark, Luke, and John, you preached about your religion and your denomination, but you did not preach about Him. Itinaas mo ang relihiyon mo, itinaas mo ang denominasyon mo, ibinaba mo si Jesus Christ. Ang relihiyon at denominasyon mo, ginagamit lamang siya. Kaya pumapasok ang tao sapagkat meron din pangalan pero ginagamit lang siya. Sa paglilingkod na ito, hindi natin gagamitin siya. Siya ang gagamit sa atin. Hallelujah! Kaya yung bylaw na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, mabuti pang itabi na ninyo ngayon. Sapagkat hindi tatayo sa judgment ang mga Article 4, Section 5 na yan. Ito po ang tatayo sa judgment. Itong mga salitang ito. Tatanungin kayo kung ipinangaral ba ninyo ang sinabi ng Panginoon. At ito ba ang nakilala ng mga tao? Sino bang nakilala sa paglilingkod ninyo? Si Jesus Christ ba? Siya bang pangalang higit sa lahat? Siya bang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Alam ninyo mga kapatid, sa simbahan, pinapangaral siya bilang tagapagligtas. Amen? Bilang tagapagligtas, pinapangaral si Jesus Christ. Ngayon, pagka tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, I receive as my Savior. That's not enough. Kasi lahat ng tumanggap sa Kanya bilang Savior, ang kanila pa ring sarili, ang kanilang ginagawa after that. Sila pa rin ang hari. Tatanungin ng pastor, bakit wala ka nung Sunday? Anong pakialam mo? Bakit hindi bibigay ng tithes? Mabuti kung ikaw naghahanap buhay.
I receive you as my Savior. Come into my heart. You are my Savior. Pero ako pa rin ang hari. Ako pa rin ang reyna. Pastor, kung gusto kong tuparin ang salita ng Diyos, tutuparin ko. Kung hindi, wala kang pakialam. Sa Bisaya pa, wakay labot. Ahon eh. Pero dito, pinapangaral ko siya, hindi lang tagapagligtas. Nababasa ba ninyo yan? Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Tinanggap ba ninyo siya bilang tagapagligtas? Ang lahat ng tumanggap bilang tagapagligtas, taas ang kamay. Dito, hindi lang tagapagligtas. Kundi pa ninyo siya tinanggap bilang hari, tanggapin na ninyo ngayong gabi ito. Ba, pastor, bago yan ah. Ano pong kaibahan ng pagtanggap bilang tagapagligtas at bilang hari? Tagapagligtas! Oo, ligtas na ako. Jesus Christ, ligtas mo ako. Bodyguard pa kita. Pag alis ko sa bahay ko, bantayan mo bahay ko ha. Walang magnanakaw dyan. Ako pa rin ang hari! Hindi ako magsisimba ngayon dahil may bisita ako. Ako pa rin ang reyna! Hindi ako magbibigay ng tithes. Masyado lang malaki ito. Pero pagka tinanggap mo siya bilang hari, anong gagawin mo? Lalapit ka sa kanya. Tinatanggap kita as my personal Savior. And I also receive you as my King. When you receive him as King, anong sasabihin mo? Isusurrender ko na ang kalooban ko. Sapagkat ang hari may kalooban. Ikaw may kalooban. Kung tinanggap mo siya bilang hari, isurrender mo ang kalooban mo sa hari. Or else, hindi siya hari. If you come to him and receive him as your king, you surrender your will to him. Because if not, there will be two wills. The king has a will, you have a will. Now, if you don't surrender your will, who will be king between you? I am for sure the Lord Jesus Christ will remain as king. And you'll be defeated. Pagka tinanggap mo siya bilang hari, sinusurrender ko na po ang kalooban ko sa iyo. At sasabihin ko mula ngayon, not my will, but thine be done. Hari na siya sa buhay mo. Mula ngayon, susunod na ako sa iyong mga salita. Etong kalooban mo, hari ka na sa buhay ko. Ikaw ang maghahari. Thy will be done in my life. Masakit man magbigay ng tithes. Dahil utos ng hari, mamahalin ko ang kanyang utos, magbibigay pa rin. Hallelujah. Hallelujah. Sinabi ng hari, love your neighbor. Napakasakit mahalin ng neighbor ko dahil Diyos ko namang tao itong aking kapitbahay. Kuya buyag tao ng akong silingan. Napakasama naman ng ugali ng aking kapitbahay. Ngunit sinabi ng hari, love your neighbor. Nung ako'y nagkaroon ng kanin na masarap, inatiran ko ang aking neighbor na masungit. Ngunit sinabi ng denominasyon, according to Article 24, Bylaw 5, dahil wala ka na sa aming grupo, I will not shake your hands. Masahol ka pa sa Hudyo na hindi nagmamahal sa hintil. Nung dumating ang Panginoon, pinagtugtong silang dalawa. Dito, mga kapatid, hindi po titingnan kung anong kulay ng balat mo. Hindi titingnan kung ano ang relihiyon mo o ang denominasyon mo. Dito, titingnan kung anong pangangailangan ng iyong kaluluwa. If your soul needs healing, if your soul needs salvation, that is what the Lord says tonight. And you will not go out of this Araneta Coliseum without feeling the power of God that will come surging in your life tonight. Hallelujah. Pasado na ba tayo sa Matthew, Mark, Luke, and John? Pumunta tayo sa Acts of the Apostles. Delikado na naman ito. Sinabi ng Panginoon, binautismuhan ka na ba? Oo, Panginoon. 1 million times akong nabautismuhan. Saan ka binautismuhan? Panginoon, ako po'y binautismuhan. Ewan ko ano yung binautismo sa akin. Mga kapatid, basahin po ninyo ang Acts of the Apostles. If you are not yet baptized in the name of the Lord Jesus Christ, you must have to think twice tonight. You go home and read the scriptures. Tatanong sa inyo yan. Pagka hindi kayo pumasariyan at titles ang tinanggap ninyo, ngayong gabing ito, pag-isipan na ninyo na ang lahat ng mga converts ng apostles ay binautismuhan sa pangalan ni Jesus Christ.
Oneness ba yan? Hindi po. Hindi nyo mababasa ang oneness yan. Walang oneness dito. Doktrina ni Jesus Christ at mga apostoles yan. Palakpakan natin siya. Hallelujah! Okay. Sinabi ni Pablo, kahit kami o anghel, mangaral ng ibang magandang balita na iba na sa aming ipinangaral, isumpa siya. Mag-inventory po tayo ng tinanggap nating mga pagtuturo. Wala po kayong mababasa sa banal na kasulatan na Holy Three. Merong Holy One, more than 100 verses I can give you. But if you can produce one verse that says, Holy Three, come to me, and I will preach that on Powerline tomorrow. Tatayo kayo, sabi ng Panginoon. Pinangaral at tinanggap mo ba itong Holy Three? O Panginoon. Sabi ng Panginoon, basahin mo nga. Saan mo mababasa? You cannot produce it. Ngayon pa, hatulan mo na ang sarili mo. You cannot produce that word Holy Three. You cannot produce the word separate and distinct. You cannot produce that. 3 persons mo, hindi po niyo mapoproduce yan. Don't you say that. That is sacrilege. You don't believe that? I don't believe it because it's not in the Word of God. Eto, malaking sugat ito. Makinig kayo. Handa na ba kayo? Fasten your seatbelts. Malaking sugat ito. Na nagkamamatay ng kaluluwa sapagkat itatalong ng Panginoon sa inyo ang mga salitang ito. Hindi ninyo makikita sa banal na kasulatan ang word na Trinity. Pinakamalaking sugat yan! But you cannot point a finger on me on Judgment Day and say, Pastor, you did not preach about that! Hindi, sapagkat ngayong gabi, I have broken the ice and I will preach it to the hilt and tell you about the truth for enlightenment's sake because I am anointed to preach the gospel for enlightenment. Hindi po ninyo makikita ang salitang Trinity sa Word of God. Yung pong interpretation niya na 3 separate, distinct 3 persons, hindi po ninyo makikita yon. Yun ay ginawa ni Athanasius sa 325 AD. At hindi po ninyo makikita sa banal na kasulatan ang interpretation na yan. Hindi po ninyo mababasa yung mga salitang yon. Tatalungin kayo ng Panginoon. Hindi pa ang Panginoon na magtatanong, ako pa lang, hindi na kayo makatayo. Ngayon, pag-uwi sa bahay nyo, pumasok kayo sa kwarto nyo at kayo naman ang magtanong sa sarili nyo. Kung halimbawa ang pangalan mo, Tiburcio. Tiburcio, pinapangaral mo ito. Mababasa mo ba yan sa banal na kasulatan? Ilagay mo ang sarili mo sa lugar ni Jesus Christ at tanungin mo ang sarili mo. Tiburcio, basahin mo nga yung pinangangaral mo. Saan mo mababasa yan? Hindi mo mababasa. Ngayon, tinuruan na kita. Hatulan mo ang sarili mo na parang nakatayo ka na sa harap ng judgment ng Panginoon at makikilala mo kung ang tinanggap mo ay sa Kanya o hindi! Hallelujah! Hallelujah! Mahina na, praise the Lord, malaking sugat ninyo riyan na. Tatayo ba kayo, mga Jesus Christ members? Anong tinuro ni Pastor Kibuloy sa inyo? Holy One! Does that mean I don't believe in the Father, Son, and Holy Spirit? I believe in the Father, Son, and Holy Spirit. But the Bible says they are not the Trinity. Basahin ninyo na Father, Son, Holy Spirit are the Trinity. Hindi nyo mababasa yun. Let us remain at that. Father, Son, and Holy Spirit. Huwag ninyong dagdagan ng hindi nakasulat sa banal na kasulatan na hindi makakatayo. Sinabi ni Pablo, kahit man kami o anghel, sino ang mataas ang ranggo? Si Athanasius o si Pablo? Si Athanasius o anghel? Kahit daw anghel, kahit pa si Pablo na apostol, kung nangaral ng ibang magandang balita, itabi. Hindi tatanggapin. Because we are talking about the issue of judgment. Everyone will face God in judgment. Magpasalamat kayo sa oras na yon na pagka tumayo kayo, hahaging na naman kayo sa harap ko at sasabihin nyo, Pastor, talagang ikaw ay napaka-pogi. Sapagkat hindi ka natakot ay pangaral ang magandang balita. Sinasalangsang mo ang napakalaking agos na inaagusan ng lahat.
natutupad ngayong gabing ito ang banal na kasulatan na sinabi, marami ang dumaraan sa malapad na papunta sa kapahamakan. So it's very hard to switch from Tagalog to Visayan. But I'm trying very hard tonight to preach to you what is in my heart. We can stay here for 4 hours preaching about the Word of God, and I will not get tired of it, because this is the issue of your soul, and I am here preaching for the need of your soul, and I won't stop. I won't stop, because I am hurting the devil tonight, the devil of deception. I am hurting the devil tonight. Hallelujah! Hallelujah! Deliverance is coming. All you have to do is surrender your life to the Lord. And how do you surrender? You come before Him in a voluntary manner. And then you say, Father, I go back to the obedience to your word. Babalik po ako sa pagsusunod sa inyong mga salita. At Ama, susurrender po ako, tatanggapin kita bilang hari. Paano mong gagawin yon? Sasabihin mo, gusto ko pong maging born again sa Espiritu. Matatapos na ako ngayon. Ako'y mananalangin. Kayo nasa TV o kayong alis. Mananalangin ako sa inyo. Gusto kong maging born again sa Espiritu. Sino gusto maging born again sa Espiritu? Alam niyo bakit sinabi ng Panginoon, you must be born again in the Spirit? Because you have already a spirit. But it is the spirit of disobedience. It is the spirit of sin. You cannot serve God if that spirit is still present in your life. Kaya maraming naglilingkod na Kristiyano, gusto nilang makapamuhay ayon sa sinabi ng Panginoon, pero nababackslide. Dahil after 1 year, after 3 months, nanlulupaypay, bumabalik pa rin sa kasalanan. Gusto mo lumitaw ang mangga sa buhay mo, pero santol pa rin ang lumilitaw. Bakit? Ang puno mo kasi ay santol. Kailangan yan ay bunutin at magtanim ng bagong puno. Alisin ang espiritu ng pagsuway upang ang espiritu ng pagsusunod ang siyang pumasok sa buhay mo. Paano? Ikaw ang gagawa. Kahit makapangyarihan ng Panginoon, hindi kanya hihilain, kakalad ka rin dito kung ayaw mo. Hindi niya bubuksan ang puso mo kung ayaw mo. Hindi kanya pupukpukin sa ulo kung ayaw mo magsisi. Kusang loob na yan ang gagawin mo. Ang Panginoon ay makapangyarihan. Gagawa siya, ngunit gagawa ka rin. Lalapit ka, sasabihin mo, binubuksan ko ang puso ko, Ama. Nagsisisi po ako sa aking puso. Mula ngayon, sinusurrender ko ang aking kalooban, ang aking kasalanan. Not my will, but thine be done. Pagka sinabi ninyo yan, John 1:12 will take effect in your life. To them that received Him, to them that accepted Him, to them gave He power to become the children of God. Power to become a children of God is power so you can obey. Because without that power, although you want to obey, you cannot. You will go back to your old spirit. So that old spirit should be dead by means of your repentance. And repentance is a surrender of your life and will to Him. God does not do that for you. You do that for Him. When you willingly surrender and say, not my will from now on, but thine be done, that is true repentance. When you come, and when you surrender like that, the power of God to become a child of God comes into your life. Pagkatapos, ang espiritu ng pagsusunod ang ibabalik sa iyo, patitirahin sa iyo. Magtataka ka. Bakit nagagawa mo ang hindi mo nagagawa noon? Hindi mo ma-overcome ang bisyo. Bakit na-overcome mo na ngayon? Noon ayaw mo magsamba. Bakit ngayon naa-addict ka na sa pagsamba? Noon addict ka sa sigarilyo. Ngayon addict ka na sa pagsamba sa Panginoon, sa pagpupuri sa Kanya. Na kahit anong gawin mo, yung pagpupuri pa rin ang nangyayari sa buhay mo. You will notice that in your life. Manonotice mo yun. Sapagat yon ang bagong espiritu na nasa sa buhay mo. You must be born again in the Spirit. Spirit of disobedience is going to be dead by your repentance. And the new spirit, which is the spirit of obedience, will be given to you through the power of God. John 1:12. Ilan sa inyo ngayon ang ibig makalaya?
Ilan sa inyo ang ibig tumanggap ng pagpapala? Papanatilihing bukas sa inyong mga puso. Ang maaring lumapit dito, lumapit kayo ngayon. Ang ushers ay pupunta mamaya bago tayo magtapos. After the altar call, ang mga ushers ay pupunta riyan. Pagkatapos mga kapatid, kukunin ang lahat ng isusurrender ninyong bisyo sa buhay nyo. Lahat ng bisyo isusurrender nyo, papalitan ng pagpapala ng Panginoon. At yan ay mawawala sa inyo. Okay? Nakataas ang inyong kamay, buksan ang inyong puso sa mga sandaling ito. Dumadaloy ang pagpapala ng Panginoon sa mga sandaling ito sa inyong espiritu. Pumapasok sa inyong sangkatauhan. Pinagpapala kayo. Nililinis sa lahat ng mga masamang gumagambala sa inyong buhay. Pinapawi ang inyong pagkabulag, ang inyong pagkabilanggo, ay inyong pagkaapi. Aping-api kayo sa masamang espiritu, na kahit na lang ano ang gawin niya sa inyo ay hindi kayo makahulagpos sa karamdaman, karalitaan, sa kasalanan. Napakagandang balita ang dumating sa inyong buhay ngayong gabing ito, sapagkat pinalalaya kayo sa otoridad at kapangyarihan ni Jesus Christ. Hallelujah! Hallelujah! Anak ng Diyos, itatayo ka ng Panginoon. Bubuhayin niya ang iyong namamatay ng pananampalataya. Huwag kang mag-alala sa mga inaalala mong problema sa material, physical at financial, sapagkat sinabi niyang yan ay idaragdag sa iyong buhay. Gagawa siya ng pamamaraan upang yan ay maidagdag sa iyong buhay. Ang iyong kahilingan na ikaw ay pagpalain, gabayan at pangunahan, at alisin ang takot sa iyong puso, takot sa masamang espiritu. Alam mo bang iyan ay ginagawa na ng Panginoon sa iyong buhay ngayon? Naaalis na ang lahat ng mga bagay na yan na hindi niya kalooban. At matutuklasan at mapapansin mo ng mga bagong bagay na ito ang mangyayari sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Uuwi kayo sa inyong sarili-sariling pamamahay na dala ang kagalakan ito. Anak ng Diyos na ginagapi ng masamang espiritu, malaya ka na! Pinalalayas ko ang mga umagambalang masamang espiritu na siyang sanhi na binabangungot kayo sa gabi, ginagambala kayo sa gabi. In Jesus' name, I rebuke those oppressing demons in your life. In Jesus' name. In Jesus' name. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan
of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. The salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.